Hello mga lalabs, mga vayots, good evening! Mega love shoutout po sa lahat. Magandang araw Pilipinas, magandang umaga, tanghali, hapon, saan man sulok ng mundo. Mega love shoutout po sa inyo. At sa mga kapwa ko po OFWs around the world, mega love shoutout. So, may balita mga kabayan, 2 days ago na ito pero hindi ko pinansin, no? Dahil nga ito, nakakalungkot itong issue ng kapwa ko OFW, pero hindi dito sa Kuwait, sa Japan, no? Sa Tokyo, nasangkot di umano sa pagpatay sa mag-asawang Hapon. Ito po ngayon nakakalungkot dahil daming sa Facebook, no? Nagpunta ako doon. Yung ibang mga kababayan natin, ang saklap naman, hindi pa nga napatunayan kung ano talaga, sila ba yung pumatay, bakit nila pinatay, kung sila man o galing yung pumatay. Hinusgahan na kaagad yung ating kababayang OFW sa Japan na bakit daw ginawa, nagpapahiya sa mga, yung ibang nagkukomento na sa Japan din, nakakahiya sa mga kasamahan kong Hapon, ganyan ang iniisip nila, no? Hindi pa alam nga ayan natin mag-imbestiga, di ba? Ang Japanese government kung ano talaga yung nangyari bago tayo magsalita. At bakit kayo magsalita kung hindi naman kayo involved? Ito yung balita mga kababayan. Nakakalungkot po to, no? Sandali kasi hindi pala na-on yung aking Bluetooth, no? Sandali lang. Kasi, ayan. Nakakaawa. Sa CCTV footage na nakuha ng TBS News sa Japan, Tulirot hindi raw makausap ang Pilipinong umaming inabandona nila ang bangkay ng mag-asawang Hapon sa Tokyo, Japan. Kasabay niya lumabas ang isa na namang bagong Ito yung nakakalungkot dahil talagang inamin. At hindi natin alam to. Kung talagang sila yung pamatay or bakit sila umamin, kusang loob ba nila na sila ay umamin or baka sila ay binugbog, tinorture, tinakot para aminin na sila yung pumatay, hindi natin alam. Ito yung nakakalungkot. bagong ebidensya. Ano ba? Sa Pilipinong umaming inabandona nila ang bangkay ng mag-asawang Hapon sa Tokyo, Japan. Kasabay niya lumabas ang isa na namang bagong ebidensya na posibleng makapagdiin sa sospek. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Sa CCTV footage na nakuha ng TBS News sa Japan, makikita ang lalaking ito sa loob ng isang convenience store sa Ibaraki Prefecture. Naka-face mask siya at mapapansing nakabenda ang kanang kamay. Hirap siyang kumuha ng inumin dahil sa injuries sa kamay. Ang lalaking yan ay sinasabing si Brian De La Cruz, ang Pinoy na inaresto sa Japan na sangkot umano sa pagpaslang sa mag-asawang Takahashi sa Tokyo. Ayon sa ilang source ng News 5, kuha ang CCTV ilang oras matapos ang krimen. Bumili raw si De La Cruz ng 3 bote ng beer mula sa convenience store. Iniimbestigahan na ng Japanese police ang oras ng naturang CCTV footage. Kinumpirma naman ng Department of Foreign Affairs na nakausap na ng opisyal ng Embahada ng Pilipinas si De La Cruz kahapon. So, pagkatapos niyang paslangin yung mag-asawang Hapon, bumili ng beer para saan yun? Gusto niyang uminom dahil nakonsensya, natakot, or kung ano ba? Tuliro raw at hindi makausap ng matino ang OFW. Napansin din nilang sugatan nga ang kamay ni De La Cruz tulad ng nakita sa kuha ng CCTV. Baka tuliro dahil binugbog doon or tinorture ng mga Japanese police. Hindi natin alam, no? Sa akin lang to, baka, no? Imposible naman. Kasi kung pagbabasihan dito, pagkatapos niyang paslangin ang mag-asawang Hapon na to, bumili pa siya doon sa convenience store ng beer, ibig sabihin, chill siya nung ginawa niya yung krimen. So bakit ngayon tuliro? Siguro, di natin alam, baka natauhan na pagkatapos na mali yung ginawa niya at hindi niya alam kung sakaling
mahatulan siya, lifetime sentence, or baka death sentence pa ang abutin niya. Kaya siguro. Very, very distraught. He's very distraught, emotionally distraught. Tulad ng sinabi ng Japanese news, parang meron siyang hand injuries Nako. sa kamay, gatan, namasdan ng ating Consul General yon. Pero hindi ibig sabihin, hindi ibig Na may sabihin kinalaman yun. Naman. na kinalaman, hindi automatic yan. Pero wala siyang sinabi sa embahada, wala man parinig na meron siyang kasalanan. May nakuha rin na larawan ng News 5 kung saan makikitang nakabenda ang kamay ni De La Cruz habang nakahiga. Kinumpirma rin daw ni De La Cruz na kilala niya si Hazel Morales, ang Pinay na tinuturong sangkot din sa pagpatay sa mag-asawang Takahashi. May sinabi si Brian na kilala nga niya si Hazel at kilala niya si Hazel at saka may problem between them. Baka magjowa sila. Tingnan natin anong lalabas no. Pinatunayan nga yan ng isang Instagram post ni De La Cruz. Ibinahagi niya ang larawan kasama si Hazel at isang ginang na tinawag niyang tita noong November 9. Pinasalamatan niya pa si Hazel sa naturang post. Taliwas ito sa naunang pahayag ng kanilang kaanak na hindi magkakilala ang dalawa. Inaalam na kung ano ang estado ng personal na relasyon ng dalawa. Sa ngayon, nananatiling abandonment of corpse ang asunto laban sa dalawang Pinoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Ito lang yung sa atin dito mga kababayan. Huwag muna tayo maghusga sa ating kababayan, lalo na sa aking kapwa ko, OFW. Hindi ako maghusga mga kababayan sa nangyari. Hayaan muna natin yung Japanese government ang mag-imbestiga sa kaso. At kung ano yung kalabasan ng investigasyon, doon tayo. Kung sila talaga yung pumatay, silang dalawa, or baka mag-shoota din yung dalawa na to, hindi natin alam. Baka gipit sa buhay sa Pilipinas, dahil alam naman natin, ang mga mapamilya din sa Pilipinas, kaya ito yung sasabihin ko din sa mga pamilya sa Pilipinas, na may anak kayong OFW, lalo na pag Japan, Singapore, at Europe, Amerika, tingin nila sa kanilang anak na nagtatrabaho sa ibang bansa or mga kapatid, milyonaryo namumulot ng pera. Dito, bilhan mo kong iPhone, bilhan mo kong sapatos na Jordan, bilhan mo ko ng damit na Jordan, or kung ano-ano pang mga mamahaling ipapabili sa membro ng pamilya na OFWs. Hindi nila alam na nagbabalat ng boto din dito sa ibang bansa. Yun. Baka gipit to, may utang, or hindi natin alam, dahil according to rin sa isang balita, na frame up daw. Baka mayroon sigurong ibang pumatay, tapos kakilala siguro, or tinawagan, punta kayo doon. So, pagdating doon, yung pala siguro, yung baka may pumatay na iba, tinawagan, may tao doon, kaya sila naabutan doon, kaya sila yung napagbintangan. Kaya mga kababayan, hintayin muna natin yung investigasyon ng Japanese government, saka po kayo magsasabi na nakakahiya sa mga kakilala kong Hapon dito. Ayun mga ganyan, no? Di pa nga ninyo alam yung nangyayari, sitwasyon, sasabihin ninyo sa kapwa niyo Pilipino, nakakahiya. Diyos ko po, naman ang aarti ng iba. Paano na lang kung nangyari din yan sa inyo? Sasabihin din ng iba, nakakahiya. Imbes na magmalasakit kay pagdasal mo na lang na sana lumabas ang katotohanan sa investigasyon na inosente yung kababayan natin or kung ano whatsoever, pagdasal na lang, no? Na sana patas ang investigasyon ng Japanese government sa dalawang sa problema na to versus sa Pilipina, Pinoy na yan, o Pinoy at Pinay, at saka sa mag-asawang Hapon. Hindi yung andyan na nga siya sa hindi magandang sitwasyon, kuyugin pa ng mga Pilipino, kinakahiya. Let's kayo. Kung makapag kayo sa kapwa niyo Pilipino na nakakahiya, akala din ninyo naman wala din kayong mga ginawang hindi masama, hindi nga lang krimen, hindi patay, hindi din kayo na frame up.
paano kung kayo din ang ma-frame up? Gaya ng sinabi ko, paano kung totoong frame up ito? Tapos hiniya-hiya ninyo sa mga social media accounts ninyo yung Pinoy na yun na OFW sa Japan. Eh, sino doon yung ending nun? Kayo yung nakakahiya. So, inshallah, bismillah ay magkaroon po ng magandang investigasyon ang issue na to, no, sa kababayan natin Pilipino, kapwa ko OFW, sa sitwasyon na yun ngayon na kanilang pinasasangkutan. No. Sana tatagan nila ang kanilang loob. Kung inosente man sila, kahit anong gawin, lalabas pa rin at lalabas ang katotohanan. So hanggang dito lang po. Maraming salamat. Stay safe po. God bless and bye-bye.